Ready na po ba lahat? Parang isa lang yung narinig ko. Ready na po ba lahat? Saan? Sa pagpakikinig o sa pagdating ng Lord? Amen. Dapat ganun. Pareho. Kasi pag Kristiyano ka na, dapat laging handa. Tama? At ngayon, isa sa kapamaraanan kung paano maging handa, ang makinig. Makinig, matuto, isa puso at isa buhay. At iyon ay ang salita ng Diyos. Dito po ako nanggaling sa salita ng Diyos, no? Totoo naman. Di ba? Dito po ako natuto at dito po unti-unti nagiging matatag yung faith ko sa Lord. Kasi sa bawat pakikinig ko, marami po akong natututunan. At mas lalo ko pong nararanasan kung paano magpala ang Panginoon. At sa bawat pakikinig ko, sabi ko nga sa Bible study kahapon, na every Sunday, sa loob ng 1 linggong nararanasan ko, kapag nakikinig ako ng salita ng Diyos, sa nagsasalita sa harapan, tumutugma yung nangyayari sa buhay ko. Sa buong 1 linggo, tumutugma sa sinasabi niya dito sa harapan. Hindi pa ako nag-church simula't simula na hindi tumugma sa buhay ko yung sinabi dito sa harapan. Kaya try nyo din niyang inaanyayahan ko yung bawat isa na, try nyo ding anong tawag doon? Subukan na yung nangyayari sa buhay nyo sa loob ng 1 linggo, tapos makinig kayo ng Word of God. Talagang tutugma siya sa buhay nyo eh. Mararanasan nyo, nangyari sa buhay nyo, o di kaya naman, mangyayari pa lang sa buhay nyo. Kaya ngayon pa lang, parang sinasabi ng Lord na makinig ka para maging handa ka. Kaya sa part na yon, kapag makikinig ka ng word ni Lord, or magbabasa ka man ng word ni Lord, talagang open-minded ka, bukas yung isip mo, bukas yung heart mo, at syempre kasama mo yung Holy Spirit para sa guidance kung paano mo mauunawaan kung ano yung sinasabi ng Lord. Kaya wag nating tingnan yung tatayo dito. Isipin natin kung ano yung mensahe ng Lord sa bawat salitang lalabas sa Kanya. Kasi yung tumatayo dito, talagang ina-appoint siya ng Lord para siya yung magdala ng mensahe. Kaya ayon, makinig, unawain, at isabuhay. Para sa lahat ng nakakakita sa atin, lalo na yung mga taong wala pa sa Lord, titingnan ka pa lang, alam nila na si Lord yung sinusunod mo. Kaya ayon, hindi ko na po patatagalin. Ang maghahatid po ng mensahe ng Lord sa araw na to, na siyang ginamit, wala pong iba kundi si Brother Arnel Deloria. Yes, God. Thank you, sis, sa yung introduction. At, ayan. Whew. Thank you, Lord. Well, sige, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you for the opportunity to speak for your people, Lord God. Thank you, Lord, for choosing me, Lord, for this moment, oh God, para ipahayag yung salita, Lord. Alam ko, Lord, na it is you, Lord, na magbibigay ng mensahe ngayon, Lord God. Tayaan mo lang na ipahayag ko kung ano yung mga inimpress mo sa akin, oh God. At nawa walang ako, Lord, na makita kundi ikaw sa mga oras na ito, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, yan. So, napakaganda ng tema natin ngayon, this month, no? Okay lang ba, Kuya, na maipa-flash yung ating
team. Or babasahin ko na lang siguro. Yan. So, yan. So, ang ating pong tema is, what God revives, He restore and complete. So, ito po ay sa Philippians, ito po yung verse. Sa Philippians 1:6, yan. Being confident of things that who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, ito pong tema na to is binigay po ni Nanay Noemi at ito din daw ay based sa kanya pong vision na pinakita sa kanya ni Lord. Kaya gusto ko rin mag-focus sa tema na to dahil kahit ako medyo na-caught yung aking attention or yung aking paningin dito sa ano talaga na to, sa tema na to, na napakaganda. So dito tayo, himayin natin itong ating tema, no? So dito mababasa natin yung tatlong mahalagang points, no? So what God revives. Yan, sige, dun muna tayo. So revives, based sa definition nito, sabi is it to bring someone or something back to life. Yan. So, yun ano ba yung pinaka-main reasons kung bakit tayo lumapit kay Jesus? Siguro yung iba, gusto nilang magkaroon ng magandang buhay o meron silang panalangin na gusto nilang ilapit kay Lord. Ayun yung naging dahilan kaya sila makinig, kaya sila naniwala kay Jesus. O yung iba dahil sa problema. Diba? So marami iba't ibang kadahilanan. Pero isa sa pinakamahalagang dahilan ng paglapit natin sa Panginoon para ma-revive tayo. Kung alam po natin ang ating kondisyon, ang tunay na kondisyon ng mga tao na wala sa Panginoon, lahat po sila ay patay. So we are all die without the Lord. Kasi if we knew, kung alam natin, kung yung pamantayan ng Diyos, ayon niya sa John 6, sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba kung doon tayo hinto sa part na yon. So alam natin na sin is a debt. Ang kasalanan ay isang utang, pagkakautang. At ang wages nito ay kamatayan o buhay natin. So once na nagkasala tayo, nire-required nun na bayaran natin yung kasalanan sa pamagitan ng buhay natin. So, maaring sabihin natin na di naman ako nagkapasala pa o yung mga bata, di ba? Pero from the beginning pa lang, di ba? From the beginning, di ka pa lang sinisilang, meron ka ng utang na binabayaran. Parang sa bansa natin, di ba? Di ka pa nga daw pinanganak, may utang ka na sa government. Di ba? So ganun din, di pa tayo sinisilang, meron na tayong utang. Which is yung kabayaran sa utang na yun, kamatayan. So, ang original na disenyo sa atin ni Lord ay mabuhay na walang hanggan. Pero dahil nga sa kasalanan natin, nagkaroon lang, yung buhay na yon naging temporary na lang. Kumbaga, it requires our life na hindi nababayaran pa lang natin. So, yan. So, we need to be revived. So we need to be revived. Kaya yung unang purpose ng pagtanggap natin kay Lord is nakatanggap tayo ng buhay. We are now have eternal life. That's the assurance of the Lord. No, tinanggap mo siya. At kaya hindi tayo lalapit kay Lord para lang ibigay yung buhay natin sa Kanya. Hindi yun Para magiging arugante tayo nun. Yung lalapit tayo kay Lord, ina-acknowledge natin na I am dead, patay ka, and gusto mong magkaroon ng buhay. So, magkaroon ng buhay na walang hanggan.
That's it, di ba? So mas madali makahikayat siguro kung kung magiging ganun yung ating pagpe-present ng gospel, no? Na ganun natin titingnan yung mga tao. They are dead. Lahat sila patay at gusto mong i-revive sila. Kaya God is calling us to revive people, revive the souls of others. So kaya napakahalaga, di mo alam, di ba? Nakakita ka ng isang tao dyan na naghihingalo, nalunod, tapos may kakayanan kang resuscitation, di ba? Hindi mo ba agad gagawin? Nung ikaw yung may kakayanan lang, o ikaw lang yung may kakayahan, o meron kang kakayahan magpagaling. Di ba? Mamadaliin mo yun para i-resuscitate yung tao na yun. So, ganun din, ituring natin yung salita ni Lord na may share natin para yung mga tao, expectation natin para yung mga tao ay mabuhay. Yeah. I-save sila. So, pangalawa dito is yung restore. Restores, ayon sa definition nito, give back the things rightfully yours. Ito yung sa akin lang. Give back the right, ito yung inimpress na sa akin ni Lord, yung give back the things rightfully yours. Kumbaga, restores parang binabalik sa'yo yung ano yung bagay na talagang sa'yo. Yan, ito yung inimpress sa akin ni Lord. Ito din naman yung nabasa ko naman sa interpretation sa, di ko alam, Webster ba yun? Sabi, bring back the original condition. Ito naman, para ibalik yung original o yung pinaka-perfect condition ng isang bagay, isang tao. Form or state, o estado nito. Ano ba yung pinaka-original form nito? Original, kung paano ba talaga ito nilikha. Di ba? So, if we know that we are created or if we acknowledge that we are created according to the image of God, diba yun yung pinaka-original form natin. We are created in the image of God. So, nagsisinungaling tayo, nagagalit tayo, nakakagawa tayo ng mga ng kasalanan. Is that the nature of God? Is that the image of God? Hindi, di ba? So marami tayong nagagawang kasalanan pero hindi it will reflect to God. Kaya ang kasalanan ay pagsira sa imahe niya. Di ba? So that's kaya yung kasalanan sa tuwing nakakasala tayo, it grieves God. Talagang sinasaktan natin si Lord. Sabi nga sa di ba, pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, parang pinapako muli si Lord. So it hurts the Lord every time we sin. Kasi ito is parang sumisira sa imahe niya kasi nilikha ka niya sa kanyang image. So restores, it will give back the things rightfully yours. So ibig sabihin, kung ano talaga yung para sa'yo, hindi yung gusto mo na maging ikaw, kundi kung ano talaga yung sa'yo, ikaw, kung ano ka talaga. God will restore what is yours. So, dapat alam mo kung sino ka. Diba? Yun yung unang-una. Kaya napakahalaga na mabasa natin yung scriptures. Kasi dito nakapaloob, dito nakasulat kung ano talaga yung original na ikaw. You will know who you really are. Kung ano ka talaga, yung talagang purpose ni Lord sa'yo. Mababasa mo rin sa salita ni Lord. Yung mga, akala ba natin yung mga character sa Bible talagang sinulat lang dyan without a purpose si Lord? There are characters in the Bible na sinulat dahil bawat character na nandun ay maaaring tugma sa'yo. Maaaring ikaw yung gusto ni Lord na gusto kong maging si Joseph ka. Gusto kong maging si David ka. Gusto kong maging si Samson o gusto kong maging si huwag si Samson na lang, no? Kasi medyo negative yung tingin natin kay Samson. Pero deliverer din si Samson. That's his calling. Pero hindi lang niya, kumbaga, nagamit pa rin ni Lord yung kahinaan niya para sa purpose niya. So, maaaring ikaw si Samuel, di ba? Si Job. So, lahat ng characters sa Bible, nailagay siya
ang purpose nun para din sa atin na naririto na we could claim that character. Di ba? Parang sa isang artista, di ba? Pagbibigyan sila ng role, bibigyan sila ng role pero dapat yung character din nila minsan tugma dun sa role na ibibigay sa kanila. Halimbawa, yung isa mukhang mataray, o bibigyan siya ng role na medyo parang kontrabida, yung talagang di ba? Pero kung maamo, yung bibigyan siya ng role na pang maamo, di ba? So, yung ganun yung mga iba, yung iba pag namimili na minsan naka-base din sa character ng tao. So we could, those character in the Bible, they could also be a role. They are role model, di ba? Sinasabi nga na role model sila. So pwedeng, gusto ni Lord na maging i-role model natin yung mga tao na yun. So hindi yung kahinaan nila, di ba? Hindi yung mga pagkakamali nila. Yung iba, si ganito nga, si Solomon nga, nag-asawa ng 1,000, di ba? Yun yung gusto nilang gayahin. Kaya di na-justify nila yung pag-aasawa ng marami. Yung ibang religion, di ba? Bakit hindi mo kunin yung wisdom ni Solomon? Bakit yung gusto mo yung kamalian ni Solomon yung kopyahin? Di ba? Kung kay David, di ba? So minsan di na-justify natin yung ating nagagawang kasalanan. Si David nga, nagawa nga ito eh. Oo. Pero yun ba sinabi ni Lord na gayahin mo? Prescription ba ni Lord yun o description lang niya? Kung yung magaganda lang yung mababasa natin sa Bible, alam mo, napakahirap nun. Bakit? Kasi once na nakagawa ka ng kasalanan, makikita mo, wala na. I'm done. Di na ako kagamit-gamit. Isusuko mo na yung role o isusuko mo na yung calling ni Lord. Kasi nabasa mo sa Bible, puro magaganda yung mga, si David, ganito, puro perfect eh. Ako, nakagawa ko ng kasalanan, ako, tinagtaksilan ko si ganito, ako, nakapagsinungaling, nakapagnakaw ako, nakapatay ako ng tao, o anumang nagawa akong kasalanan din, wala na. Disqualified na pala ako. Pero makikita natin na halos lahat ng mga characters sa Bible, lahat sila may weakness, lahat sila may flaws, lahat sila ay pinakita yun, hindi yung tinago, di ba? Pwede naman sanang itago na lang yung nagawa ni David na kasalanan, di ba? Para makilala lang siya as God's after own heart, after His own heart, di ba? Pero bakit talagang hinayag pa yung nagawa niyang kasalanan? So for us, para makita din natin na God is so faithful. Diba? And He restores. Diba? He-restores niya si David. After ng mga... pero at the same time, pinalo niya si David. Diba? Hindi niya kinonsinte yung kasalanan. Dinisiplina niya yung mga anak niya o yung mga character din sa Bible na talagang ginamit niya nung sila nagkasala. But God, is so good. So, eto naman, dito tayo sa pangatlo, yung complete. Yan. So, sabi dito, a state of spiritual wholeness. Ayan, ibig sabihin ng complete. Yeah, state of spiritual wholeness, maturity, and being perfectly filled in Christ. Lack nothing necessary for godliness. So, yung completeness dito, hindi yung ibig sabihin na kompleto ka na wala ka ng pangangailangan. Diba? Pagka tinanggap mo si Lord, lahat na ng pangangailangan mo nandiyan na. Ito din, ang ibig sabihin din nito ay it is a state of spiritual wholeness. Yung buo ka na. Iba yung wala ka ng sa tingin mong pangangailangan, pero iba yung ibig sabihin na you feel whole. Na feeling mo buong-buo ka na. Di ba may mga times na feeling natin, magkaroon lang ako ng asawa, matapos ko lang tong course na to, kompleto na ako eh. Yumaman lang ako. Minsan may mga ganun na tayong interpretation ng pagkakaroon ng pagiging kompleto. Dati nung medyo teenager pa ako noon, may listahan pa ako eh, sabi ko. Nagpe-pray din ako noon, sabi ko, Lord, meron lang ako nitong 4 na to. Kompleto na ako eh. Sabi, kompleto na ako eh. Yun na yan, ito yung kukompleto sa akin. 4 lang to, Lord ha. Binigay mo to, talagang masasabi kong kompleto na ako. Kasi parang may pakiramdam tayo na parang kulang, di ba? Parang may kulang sa buhay natin,
may kulang ako sa, yung kinikita ko maliit, parang kulang. Yung, parang may kulang, di ba? Nararamdaman ba natin yun? O ako lang nakakaramdam? Di ba? Sa buhay natin, parang we are looking for something na kukumpleto sa atin. Di ba? Minsan sa love, hiniisip natin, pagka meron na akong ganito, yung nakilala ko na tong lalaki na to, na ito yung standard ko, kumpleto na ako, di ba? Pag nagkaroon na ako ng bahay, ng sasakyan, ng anuman, kumpleto na ako, Lord. Pero God is, spiritual wholeness. Ito yung complete, ito yung makakapagparamdam sa'yo ng kakumpletuhan. Kapag ka, if you are being perfectly filled in Christ, lack nothing necessary for godliness. So, ang galing, no? So, maturity. Yan. So, isa din pala kapag ka nag-matured ka sa faith kay Lord, you will experience spiritual wholeness. So, minsan, yung pagiging immature natin, ito din talaga yung nagiging dahilan para hindi tayo makumpleto. And we are trying to complete ourselves with our own sarili nating kakayanan, sarili nating kaalaman. Pero when we are become mature, we know, mauunawaan natin na yung kahalagahan ng spiritual wholeness, yung kabuuan. Ito yung bubuo sa atin. At yung being perfectly filled in Christ, kapag tayo filled ng ating Panginoon, si Lord ang kukumpleto sa atin. Being filled in Christ. Lagi lang natin isipin na kapag feeling mo may kulang sa'yo, Jesus Christ will fill every void, lahat ng kakulangan, lahat ng bagay na akala mong wala sa'yo, kaya yung buuin ni Lord. Kaya yung kumpletuhin ni Lord. Every place nung mababasa natin yung storya ni Jesus, di ba? Saan man siya pumunta, lahat ng kulang doon pinunan niya. Kahit yung kakulangan ng wine, di ba? Doon sa kasal, napakaliit lang nun, parang napaka-basic, pero kinumpleto niya, di ba? So that's the physical manifestation ng ni Lord. So, dadako tayo sa title ng natin. One touch of word. So, a single touch from Word of God or the hand of Jesus Christ brings instant transformative power to heal, deliver, and change difficult situation, often accomplishing more in an instant than years of personal effort. Yan. So, ang ganda nito, brings instant transformative power to heal, deliver, and change difficult situation. Yan. Yung isang touch lang daw ng salita ng Diyos. Isa lang. Isang touch lang ng kamay ng ating Panginoon. It brings instant transformative power to heal. Ito, mababasa natin to sa istorya ng isang babae sa Luke 8:43. Ito yung babae na may issues sa dugo. Diba? Yung nireregla siya ng hindi normal. Diba? May mga, sa panahon natin ngayon, may anong tawag sa ganong sakit. Basta yun. So, ano yung nasa isip ng babae na yun? Yan. Okay, ito muna, basahin natin yung storya sa Mark 5:27-30. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. So, unang-una, natouch siya sa word ni Jesus, di ba? Natouch siya, nabalitaan niya eh. So, ibig sabihin, may narinig siyang salita about kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. Ngayon, dahil nabalitaan niya yung about kay Jesus, talagang nagpumilit siya makita si Jesus na ipagsiksikan siya. At hinipo ang damit nito. Hinipo niya yung damit ni Jesus. Bakit kaya? Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako.
Di ba? Una, na-touch siya sa word. Ngayon, siya naman ang humipo sa word. Are we being touched by the word? Kung na-touch tayo sa word ni Lord, it is time to seek para hanapin natin siya at siya naman siya naman ang abutin natin. Di ba? So it should be dapat both ways, di ba? Ang relationship mag-work ba kung yung isang tao lang yung magmamahal at ikaw iba yung mahal mo? Di ba? Hindi mag-work. So ang relationship sa isang mag-asawa o isang mag-boyfriend, girlfriend, kailangan parehas kayo ng hanggat maaari, parehas kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Di ba? Nagmamahalan kayo. So ganun, pagka tinouch ka ni Lord, anong response mo? Tatakbo ka ba? Mandidiri ka ba? Aalis ka ba? Yan. Etong babae na to, nakarinig lang siya ng salita ni Lord at natouch siya dun sa salita na yun about kay Jesus. At siya, yung talaga nagpresenta, nakipagsiksikan talaga para lang mahawakan kahit yung laylayan lang ng ating Panginoong Yesus. Biruin mo, grabe yung faith niya. Ayaw niya hawakan si Lord sa katawan, kasi sa kanilang tradisyon o kanilang paniniwala, pagka dinudugo ka, marumi ka. He see Jesus Christ as a holy man. Nakita niya si Jesus na banal. Hindi niya pwedeng dumihan. Kaya nasa isip niya kahit yung laylayan lang para hindi ko madumihan ng tao na to. Yeah, bakit? But it's still, God honors that kind of faith, di ba? Hinangaan nga ni Lord yung faith na to eh. Biruin mo si Lord lumingon pa, sinong humipo sa akin? Di ba? Kasi yung mind ni Lord, ni Jesus nito, ay nakapokus dun sa bata na kasi meron silang pupuntahan na misyon. Pagagalingin yung bata, bubuhayin. Yun yung doon nakatuon si Lord. Pero biruin mo kahit hindi niya namalayan, sabihin natin hindi niya namalayan na may humipo sa kanya, gumaling pa rin. Yung tao na yun humipo sa kanya. Without his permission. Di ba? Hindi niya naman sige pagalingin kita. Without Jesus' permission, gumaling yung babae. Bakit? Dahil una pa lang, na-touch yung babae. Ng salita ni Lord at pangalawa, sa pananampalataya ng babae na mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang gagaling na siya. Di ba? So, gumaling siya nang hindi alam ni Lord na gumaling na siya, di ba? Na kailangan niya ng kagalingan. So, syempre, pwede naman siya pagalingin ni Lord, di ba? Pero yun nga, God is work differently. Hindi lang natin talaga masabi yung mga iba't ibang kaparaanan ni Lord. Kaya hindi natin pwedeng masabi na, Lord, ginawa mo to dito. Dapat ganun din yung gagawin mo sa akin. Di ba? Pwedeng iba yung gawin niya, ganito yung ginawa niya sa taong to, iba din yung ginawa niya sa iyo. Para yung pagpapagaling niya sa bulag, may bulag na gumaling dahil sinabihan niya lang na gumaling. Merong bulag na pinahiran pa niya ng lupa, ng putik. Dinuraan niya yung lupa, ginawa niyang putik, tapos dinampi niya sa mata. So, iba't iba yung kaparaanan, di ba? May ibang instant, may dumaan pa sa proseso. So, maaaring yung ating mga panalangin kay Lord, pwede niyang kagaya kay Sis Nora, instant, di ba? Yung nakapulot ng gold, di ba? Meron naman, binigyan ka ng trabaho sa tapos yun yung sa'yo, di ba? So, iba't iba yung kaparaanan ni Lord. So, kung hihilingin natin, kung gusto kong hilingin yung Lord, gusto ko rin makapulot ng gold, gusto kong saan ba meron? Di ba? Di pwedeng kay Sis Nora, kay Brother Kino lang, Lord, mangyari yun. Tagal ko na naglilingkod sa'yo. O nag-speak pa ako ngayon, baka naman mamaya, paglabas ko, pwedeng makapulot din ako, di ba? Ang unfair niyo, Lord, pag hindi nangyari yun, di ba? So, maging ganun tayo kay Lord, no? Siyempre, hindi ganun. We should also acknowledge kung ano yung pamamaraan ni Lord. Kaya hindi pare-pareho, okay? Huwag kayong mag-pray, baka iba niya, magpe-pray na makapulot din ng ginto.
kung may ibigay na opportunity si Lord, bigyan tayo ng work or bigyan tayo ng ano bang kaparaanan, tanggapin natin yung ano na yun. No? Okay. So, ayan. So, bakit ba ayan, ano na natin? God's Word contains. Ayan. So, unang-una gusto, bago natin yung kanina, di ba? Yung 3 points na yun, yung revive. Unang-una, ito yung unang steps, di ba? I-revive tayo ni Lord. Ito yung una niyang gagawin. Once na tinanggap mo siya, mare-revive ka, di ba? Yun lang talaga eh. Kaya sabi nga, God so loved the world that He gave His only beloved Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So it's either you perish or you have everlasting life pag tinanggap mo si Jesus. So once na tinanggap mo siya, automatic yung buhay, re-revive ka niya. But then, merong restores. Merong part ng, after mo ma-revive, kailangan mo ma-restore. Okay, so yung restoration, dito tayo sa restoration. Paano tayo ma-restore? So unang-una, kailangan natin ng God's Word, ng touch ng God's Word. O i-touch yung Word. So, ayan, kailangan natin i-touch yung kanina, yung revive, ito yung tinouch ka ni Lord, na-revive ka. Ngayon, etong restores, ikaw yung itatouch mo si Lord for you to be restored. Kagaya nung ginawa nung babae, di ba? Na-restored ba siya nung napakinggan niya lang about kay Jesus? Hindi. Na-restore siya, yung tinouch niya, yung Word, which is si Jesus. Doon siya na-restored. So, kailangan natin touch yung Word. Touch natin yung Word. Claim natin yung Word. Diba? Nandyan lang yan. Napapakinggan natin sa ating mga kapatid ngayon, napapakinggan nyo ngayon. Napakahalaga na matouch nyo yung Word. Unang-una, syempre, malaman kung ano yung Word and i-touch yung Word. So, etong Bible is a complete Word of God. Kompleto na siya. Kung merong idadagdag dito, ito na yung storya ng buhay mo. O paano ka tinouch ni Lord, o ano yung testimony mo. Yun na lang yung completion. Siguro kung may kulang pa dito, yun na lang yung dadagdag. Pero syempre di natin dadagdag, di ba? So, okay, personal natin yun. So, ayan. So, bakit natin napakahalaga na mabasa o malaman yung salita ni Lord? At bakit natin gugustuhin i-touch yung Word? Ano ba yung meron sa Word, di ba? So, halimbawa, may bibigay ako sa iyo. O bakit mo tatanggapin yung binibigay ko? Ano ba yung nakakontain doon sa box na yun? Ay bibigay ko. So, maaari mong tanggihan, sabihin ko, punta ka sa lugar na to, magkita tayo, may bibigay akong box. So, kung malayo yung pupuntahan mo, mag-e-effort ka, syempre gusto mong malaman, ano ba yung nasa box na yan? Di ba? So, ito, bubuksan natin, tawag dito, ano nga yung ginagawa ng mga nagbubukas sa parcel pag may dumadating na mag-unbox tayo, mag-unboxing tayo. Yan. So, unbox natin, ano ba yung nasa God's Word? Ano ba yung nakapaloob doon? Una-una, yung loss. Ayan, yung loss. Ayan, nakipakita na dyan. Ano ba yung loss? Anong purpose ng loss? Lost word, ayan, yung loss. Word that keeps peace and order. So yung loss, ito yung dapat nating malaman yung loss. Yung batas ng Diyos. Hindi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. 'Di ba yun yung mga Pharisees before, inaano nila yung loss dahil inisip nila dito matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Hindi yun. Si Jesus Christ, yung nagbibigay ng buhay ng walang hanggan, nanampalataya tayo sa Kanya. Pero kailangan pa rin natin ng loss. Because ito yung mag-keep ng ating peace. Ito yung mag-keep ng order sa buhay natin. So sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it, then you will be prosperous and successful. So napakaganda na may pangako, di ba? Dun sa loss. So yung loss ni Lord inilagay. Imagine, di ba? Tayo mga Pilipino, minsan may mga ugali tayo na talagang alam natin yung may mga batas na sinusuway natin. Ito may bagong batas naman. Medyo weird lang yung batas nga ipinatupad ni di ba? Si Romula ata yun. Okay naman kasi
Nuhuli nila yung mga nagiinuman sa labas, yung mga nakahubad. Okay din naman yun. Kaya lang masyadong naging ano lang, no, na pati yung nagko-construction, hinuli. Nasa tapat lang naman siya na ano. Okay. So yun, pero maganda yun. May purpose yung mga laws na yun, di ba? Maganda yung hangarin nung nagpapatupad ng laws. Meron ba nagpatupad ng laws para sa ikasasama ng tao? Di ba? So ang laws talaga, binibigay yun para talaga sa kaayusan. Halimbawa, nagkaroon ng laws dyan na huwag kang tatawid hanggat nakared. Ang purpose ba nun para ma-harm ka? Di ba? Para magkaroon ng kaayusan sa traffic. So, kailangan natin malaman yung laws. Kasi kung di mo alam yung laws, o bawal pala tumawid dyan, tumawid ka, nasagasaan ka. So, kasalanan mo yun. Pero kung may nangyari sa'yo, may pedestrian dyan, ano ba yung laws pag sa pedestrian? Di ba priority yung mga tumatawid? O nasagasaan ka, sinong may kasalanan? Yung nakasagasa, yung driver. So, siya yung magbabayad ng ano mo, pero syempre, nasaktan ka pa rin. So, kailangan natin alam yung laws. Kasi kahit saan ka pumunta, bawat ano ipinapatakbo ng batas. Kahit yung nature, kahit yung kinakain mo, kahit ano, lahat yan may mga batas na pagka nilabag mo, mapapahamak ka. Kagaya na lang merong mga batas sa pag bumili ka ng product, yung batas niya, yung nakalagay dyan, bawal inumin. Di ba? Pampahid lang yan sa katawan para gumaling ka. Pero ininom mo. Ano nangyari? Nilabag mo yung batas. Di ba? Nalason ka ngayon. O merong panglinis ng damit, ininom mo. Inisip mo, makakalinis ng katawan. Nalason ka ngayon. So, di ba? May mga batas na kailangan mong alamin. Every time, kahit pupunta ka ng ibang bansa, isa sa mga bagay na dapat mong malaman din, ano yung mga batas nila doon. Di ba? Yung batas nila doon, bawal palang magtapon kahit maliit na ano lang. Huli ka, lalo sa Singapore. Diba? So, hindi mo alam, pumunta ka doon, hindi mo alam yung batas. O ngayon, dito sa mundo na ginagalawan natin, merong batas ang Diyos. At ang batas na yun, hindi para higpitan ka lang o para maging patayin yung joy mo. Hindi para ingatan ka. Diba? So, nilabag mo yun. Anong mangyayari? Mawawala yung peace mo. Unang-una, mawawala yung peace mo. Pangalawa, mawawala yung order sa lugar. Mawawala ng tamang order. Diba? Yung buhay mo, lahat, masisira yung order. So, kaya kailangan natin malaman yung batas ni Lord. Okay, so pangalawa, ano pa ba yung makikita natin, matatagpuan natin sa salita niya? Yung promise. Ito naman yung napakahalaga din. Ito din yung madalas kong hinahanap pag nagbabasa ako ng Bible. Ano ba yung mga pangako ni Lord? Ano ba yung mga bagay na pwede kong magbibigay sa akin ng pag-asa? Kasi yung pangako ni Lord, ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. At yun yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, anong pag-asa meron ka? Saan ka kukuha ng pag-asa? Diba? Madalas sa pera, inisip ko, magtatrabaho na lang ako. Pagka yumaman na ako o ganito, binibigyan mo ng false hope yung sarili mo na pagka yumaman na ako, maayos na yung buhay ko. Maayos na yung pangangailangan namin. Pagka masusolve na lahat ng problema. Paano kung bigyan ka ni Lord ng problema na hindi masusolusyonan ng pera? Nagkasakit yung anak mo, nagkasakit ka. Hindi, kahit anong gamot, kahit anong doktor, hindi ka kayang pagalangin. Di ba? So may mga ganong sitwasyon, may mga kilala akong ganon na sobra silang sipag, magtrabaho, tapos bigla nagkasakit. Lahat ng ipon nila napunta lang dun sa pagpapagamot. Diba? So, we need to read the Word of God para magkaroon at mabasa natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi alam nyo ba, na yung pangako ni Lord, once na binigay niya yung pangako niya na yan, talagang required siya na tuparin yan. Kasi bakit? Ikasisira niya pag di niya tinupad yung pangako niya.
magkakaroon ng ah, masisira yung tiwala, hindi lang natin, kundi kahit yung mga nilikha niya, mga anghel, kahit yung sino, lahat ng kanyang creation, masisira yung tiwala sa kanya. Masisira yung kapag yung pangako niya hindi niya tinupad. Kaya si Lord, sabi nga sa salita niya, mas pinapahalagahan niya yung pangako niya kaysa sa mismong pangalan niya. Di ba? Napaka-powerful na yun, na talagang mas pinapahalagahan ni Lord yung salita niya, yung pangako niya, kaysa sa mismong pangalan niya. Di ba? Handa nga, dun pa nga lang sa ni Lord, ni Jesus, di ba? Nung naging tao siya. Di ba? Binalahura yung pangalan niya, inakusahan siya ng pero sa kabila nun, tinupad pa rin niya yung pangako niya sa atin, di ba? Kahit dinungisan na yung pangalan niya, kahit sinisiraan siya, kahit anong pang masait na salitang sinabi sa kanya, binaliwala niya yun, pero tinupad pa rin niya yung pangako niya. Nililigtas niya kahit yung mga taong nanakit sa kanya, di ba? Sinabi niya, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kahit sa mga tao na yun, di ba, talagang tinupad pa rin niya yung salita niya. Kasi ang salita niya doon, ang pangako niya doon, ang purpose niya sa pagparito, iiligtas ang lahat. Iligtas yung mga mananalig sa kanya. So tinupad niya yun sa kahit anong di ba? Kahit hindi na nga niya gustong mamatay. Gusto na nga niyang kahit, di ba, nung time na nanalangin siya sa Gethsemane, sabi niya, Lord, ilayo mo to. Itong paghihirap na to sa akin, pero sinunod pa rin niya. Pinili pa rin niya yung kalooban ng Ama. Diba? Pinili pa rin niya, to pa rin yung pangako. Yung pangako kasi is mamamatay siya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi siya gumamit ng ibang kaparaanan. Diba? Talagang tinupad niya yung pangako niya na yun. Kaya sabi nga sa salita na to na nabasa ko, na kung hindi nga niya pinagkait yung buhay kaisa-isang buhay ng kanyang anak, kanyang kaisa-isang anak, ano pa kaya yung hindi niya ibibigay sa atin? Diba? Kung hindi nga niya pinagkait, ano pa kaya yung bagay na hinihiling natin na hindi niya kayang ibigay? Okay. So, yung promise. Ayan. So, napakasarap magbasa ng Bible. Alam niyo, kapag meron kayong bagay na hinahanap. Meron kayong nawawalan kayo ng pag-asa at kailangan nyo ng pag-asa. Ito ang Bible, punong-puno ng pag-asa. Sa na to. At ito, pangatlo, yung decree. Yan naman. Isa din to sa pinakamahalagang para sa akin na contain ng salita ni Lord, yung decree. Word that commands the creation. So may promise si Lord at eto, decree. Word that commands the creation. Matatandaan natin na lahat ng ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo. Diba? Every time na may mga pagsubok, dinidecree niya lang yung mga bagay na yun. Halimbawa, nagkaroon ng storm. Hindi niya pinakausapan ng Diyos Ama na, Lord, tanggalin mo tong storm. Hindi siya o kaya di siya sa mga alagad niya na babagyo, dapat di muna tayo naglayag Hindi, di ba? So, nandun sa storm, nagsalita siya sa mismong storm. Sinabi niya na huminto ka. So that's that decree. Ay yung the word that commands the creation. So imagine, napaka-powerful pala talaga ng word. Isa sa verse na sa Ezekiel na talagang magpapaliwanag ng ibig sabihin ng decree na to. So tayo, di ba, nagdi-decree din tayo dito sa church. So baka di pa natin alam yung kahalagahan ng declaration na yun. Declaration na yun, ito yung word of decree na binabanggit natin para sa creation o para sa ayan. So mababasa natin sa Ezekiel 37 verse 7 to 9. So nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay.
Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong pinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Ito yung time na nagkaroon ng vision si Ezekiel. Dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa isang dako, isang lugar na punong-puno ng mga kalansay. Yan. Isa tong vision na, tapos, ayan, pinagpahayag siya ni Lord. Ito yung sabihin mo, ipahayag mo to. Yan. At nakita natin na dito sa pagpapahayag ni Ezekiel, nag-respond yung creation, nag-respond yung hangin. Yan, di ba? Nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Biruin mo, nag-respond yung mga kalansay dun sa decree ni Ezekiel. Nag-respond, nabuo yung mga kalansay. Tapos nagkaroon ng litid pero wala pang buhay. Kumbaga, nabuo yung mga bangkay pero wala pang hininga. Tapos ito, sinabi sa akin ni Yahweh, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo, pinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang patay at ito upang sila'y mabuhay. So dito nag-decree siya sa hangin. So yung hangin, ito yung nagbigay ng buhay dun sa mga patay. So imagine itong vision na ito ni Ezekiel. Ano yung ini-interpret nito sa inyo habang binabasa ko, habang sinasabi ko ito sa inyo? Ano yung nangungusap sa inyo? Ano yung bahagi sa inyo na sa tingin nyo parang wala ng pag-asa, na parang hindi nyo na-expect na maaari pang mangyari yung mga bagay na pinapanalangin nyo? O ano yung mga bahagi sa buhay nyo na parang nakontento na kayo na hindi nyo na naisip na magkakaroon pa ng pag-asa sa part na to ng buhay ko? Halimbawa, mayroon ba kayo mahal sa buhay na wala na itong mahal ko sa buhay na to, lost na to, impyerno na to? O kaya naman, inisip nyo ba na mamatay na kami na ganito, mahirap, puro utang, ganito, ganyan? O may mga ano ba yung bahagi sa buhay nyo na parang nawawala na kayo ng pag-asa? I-decree nyo. Kung ano man yung storm na yan, kausapin nyo yung storm. I-decree nyo yung pangako ng Diyos. I-decree nyo yun. Ipahayag nyo yung pangako ng Diyos sa circumstance nyo na yun. Di ba? Kung pinangako ni Lord sa inyo na magkakaroon kayo ng masaganang buhay, i-decree mo yan sa kahirapan, sa kakapusan, sa mga kautangan. I-decree mo yan. Ikaw na utang ka, ikaw nakakapusan ka, ikaw nakagutuman ka, hindi ka magtatagal sa buhay ko. May pangako ang Diyos sa amin, kaya tinataboy kita. Kung hindi ka manggaling sa Diyos, aalisin ka niya. Diba? I-decree nyo lahat i-decree nyo yan. Sa kahirapan, ano man, kahit sa sakit, i-decree nyo yan kagalingan. Dahil nangako si Lord yan. Ang problema, hindi mo pinanghahawakan yung pangako ni Lord. Ako magiging hypocrite ako kung sasabihin kong talagang napangahawakan ko yung pangako ni Lord. May mga times din talaga na nawawalan na rin talaga ako ng pag-asa na sabi ko na wala na to, ganito. Tanggapin ko na lang na ganito na talaga, na hindi na magbabago to, o talagang hanggang ano na lang, hanggang dito na lang, mga ganyan. So ayoko na i-share yung mismong sitwasyon na yun. No? Pero may mga ganun tayong sitwasyon sa buhay, no? Na parang tinanggap na lang natin. Yung sakit, tinanggap na lang natin. Yung kahirapan, tinanggap na lang natin. Yung sitwasyon, yung ano man, tinanggap na lang natin. Pero pwede pala natin yung pwede pala tayo magdeklara dyan. Ibig sabihin ng decree, declaration, deklara sa Tagalog. Pwede pala tayo magdeklara ng pangako ng Diyos para labanan, para paalisin, para itaboy,
para buhayin kung ano man yung namamatay. Sabi nating relasyon, namamatay na pag-asa. Di ba? Kaya palang buhayin yan sa pagdidecree natin ng salita ng Diyos. So ano i-declare mo kung di mo pala alam yung salita ni Lord? Anong pangahawakan mo kung hindi mo inaral ang kanyang salita? Di ba parang ano lang yan eh, biruin mo, ikaw yung may-ari, kunwari, binigyan ka ng authority sa isang lugar. Ginawa kang mayor, tapos hindi mo alam ang batas, hindi mo alam yung katungkulan mo, hindi mo alam yung mga kapangyarihan na meron ka, authority na meron ka. So baliwala, nasa posisyon ka lang, may titulo ka lang, pero hindi ka nagbe-benepisyo dun sa titulo na meron ka. Ano ba yung title na meron tayo? Diba? Ang title natin is maging mga anak ng Diyos. We are the sons of God. We are the children of the Most High. So, title, papayag ka ba na title lang ang meron ka? O wala kang authority? Bakit wala kang authority? Kasi unang-una, hindi mo alam yung laws. Yung kahit mayor ka, kung di mo alam yung laws, nilalabag mo yung laws, hindi ka susundin. Hindi ka magiging karespeto sa mo, di ba? Hindi ka nila igagalang. Pero kung alam mo yung laws, alam mo yung batas, alam mo yung authority na meron ka, doon ka susundin ng mga nasa sakupan mo. Diba? So alamin natin yung laws. Alamin natin yung pangako ng Diyos. At i-decree natin yun. Diba? So kung hindi mo alam na nasa ilalim mo pala o nasa kapangyarihan mo pala yung kagalingan, nasa kapangyarihan mo pala yung katugunan dito sa problema na to, hindi mo alam. Hindi mo alam dahil hindi mo inalam. Sayang, di ba? Sayang. Isa sa pinakapanalangin ko is hindi masayang kung ano yung pinagkatiwala sa atin ni Lord. Hindi masayang yung authority, hindi masayang yung binigay niya sa atin. Dahil hindi mo na-discover kung anong meron ka. Hindi mo ginamit kung ano yung sandata, hindi mo ginamit kung ano yung binigay sa iyo ni Lord. Hindi mo ginamit na yung salita mo pala. Kaya palang magligtas ng kaluluwa, kaya palang bumuhay ng patay, kaya palang magpagaling, kaya palang magbigay ng pag-asa. Di ba? May mga opportunity na pwede kang gamitin ni Lord para sa ganitong tao na ikaw yung gusto niyang gamitin para bigyan ng pag-asa yung tao na yun. Pero na-miss mo yung opportunity. Merong opportunity para dalhin ka ni Lord dito para magdala ng salita niya at libo-libong tao yung maligtas, pero na-miss mo yung opportunity. May sitwasyon na gusto kong dalhin ni Lord dito sa lugar na to, may sakit yung tao na to, gusto niya na pagalingin gamit sa pamamagitan mo, pero na-miss mo yung opportunity. Dahil sa tingin mo, meron ka mas mahalagang gagawin kaysa sa pinapagawa ni Lord. Abalang-abala ka na gawin yung bagay na gusto mong gawin sa buhay mo na hindi mo na nagawa yung pinapagawa sa iyo ni Lord. So siguro this time, alamin talaga natin ngayon kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Kasi yung talaga greatest achievement na masasabi natin na makukuha natin, yung magawa talaga kung ano yung pinapagawa ni Lord.
Imagine kung si John the Baptist, pinili na lang maging kagaya ng ama niya na pare at hindi na niya sinunod yung calling sa kanya na ah, maging taga-bautismo. 'Di ba? Na-miss niya yung great opportunity na bautismohan si Jesus Christ. Maging talagang sabi nga mismo ni Jesus Christ, wala nang dadakila pa kay John the Baptist. Doon sa nakaraunang tipan, o sa lumang tipan, wala nang mas dadakila pa. Di ba na-miss niya yung ganong calling. Biruin mo, mas dakila pa si John the Baptist kay Moises, kay Elijah. Di yung pahayag ko, pahayag yun ni Jesus na wala nang mas dadakila pa sa kanya sa lumang tipan. Pero sinabi niya sa bagong tipan, sabi niya dito, na higit na dakila yung mga magpapahayag ng salita ni Lord, ng gospel. So, kung nagpapahayag ka ng salita ni Lord, pinapahayag mo yung gospel. Ano ba yung gospel? Baka nakalimutan na natin. Ang gospel is yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus bilang kabayaran ng ating kasalanan at yung kanyang muling pagkabuhay. Ayun yung gospel. Inamatay ang ating Panginoong Hesus para sa ating kasalanan at muli siyang nabuhay. Ayun lang. So kung may iba pang gospel na magsasabi na kailangan mong gawin to para magkaroon ng buhay na walang hanggan, then ibang gospel na yun. So kung may nagsasabi na kailangan mo manalangin ng 5 beses sa isang araw, kailangan mong pumunta ng lugar na to, kailangan mong magbigay sa ganito, kailangan mo, ibang gospel na yun. Okay? Ang gospel ng kaligtasan natin is yung pananampalataya na si Jesus Christ namatay para pagbayaran yung kasalanan mo. Muli siyang nabuhay. So, dito natin makikita na yung kasalanan pala is napaka seryoso. Yung kasalanan pala is isang utang. Kasalanan pala is buhay yung kabayaran. Pero sa biyaya ni Lord, pinili niya mamatay para bayaran yung kasalanan natin. That's the gospel. Kasi kung hindi siya namatay, kung hindi niya pinagbayaran yung kasalanan mo, ikaw yung magbabayad sa kasalanan mo. So, pipili lang tayo doon. Gusto mong may magbayad ng kasalanan mo? O gusto mong pagbayaran yung kasalanan mo? Ako mas pipiliin kong tanggapin si Jesus Christ na nagbayad ng kasalanan ko kaysa pagbayaran ko lahat ng kasalanan ko sa impyerno. So tayo po'y manalangin. At nawa lahat ng ating at nawa ng bawat isa na na-touch. Kung meron man, na-touch ng salita ni Lord sa mga oras nito, ito din yung time. Ito naman yung pananalangin natin na to. Ito naman yung time para i-touch natin yung salita ni Lord. I-claim natin yung salita ni Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Salamat po, Lord. Dahil una mo kaming minahal, O God. Salamat, Lord, sa salita mo na nag-touch sa amin, Lord. Humipo sa amin, Panginoon. Nag-revive sa amin, Lord. Bumuhay sa amin, Panginoon. Buhay na kasiyasiya. Buhay na walang hanggan, Lord, walang katapusan. Buhay na walang limitasyon. Buhay na walang sakit, walang karamdaman. Buhay na punong-puno ng kasaganaan, Panginoon. Lord, yung buhay na yun ay matatagpuan lang namin sa inyo, Lord. Kaya Lord, naririto kami, Panginoon. Inaalala, Lord, yung buhay na binigay mo sa amin nung unang beses ka namin tinanggap, O God. Maaaring nakalimutan na namin, Panginoon, kaya yung kagalakan ay nawawala, Lord God.
Nakalimutan na namin, Lord, kung gaano kaganda yung buhay na yun, Lord, na binigay mo sa amin kapalit ng kamatayan mo, Lord, sa krus. Kapalit ng paghihirap mo, Lord. Kapalit ng mga palo, Lord, sa iyong mga likuran, O God. Yung buhay na yun, Lord, na pangako mo, Lord. Hindi ito cheap, Lord. Sobrang laking sakripisyo, Lord, yung ginawa mo, O God, para lamang matamasa namin yung buhay na yun, Lord, na pinangako mo. Hindi yun mababayaran ng ginto, hindi yun mababayaran ng anumang yaman sa mundo, Lord God. Dahil yung buhay na yun, yung buhay na meron kami ngayon, Lord, ay galing sa sakripisyo mo sa krus, Panginoon ng Kalbaryo, Lord God. At Lord, ngayon kami nagkaroon na ng buhay. Kami na-revive na, Lord God. Hinihiling namin, Lord, yung restoration, O God. Restore mo kami, Lord, sa aming original form, Lord. Restore mo kami, Lord. Restore mo lahat ng bagay na nawala sa amin, Lord God. Na inagaw ng kaaway, Lord, dahil yung kaaway namin ay magnanakaw. I-restore mo yung nawala sa amin, Lord God. Yung ninakaw niya, Panginoon. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, anumang nakawin sa amin, Lord, eh, dapat ibalik ng 7 beses, Lord. 7 ulit, O God. Lord, pinanghahawakan namin yung salita na yun, O God. Yung batas na yun, Lord. That everything that the enemy stole from us, kailangan niyang pagbayaran, Lord, ng 7 beses. Kailangan ibalik ng 7 beses, O God. Everything that lost, every loss, Lord. Kagaya ng kay Job, Panginoon, lahat ng nawala sa kanya, Lord, eh kailangan ibalik, Lord. Hindi lamang kung nawala, kundi doble, 7 beses, Lord, na kailangan ibalik, O God. That's your promise, Lord God, na nabasa ko sa iyong salita, Lord God. We need to know kung ano yung salita mo, Lord, kung ano yung batas mo, Lord. Dahil ito yung magagamit namin sa aming pong buhay, O God. Kailangan namin malaman yung pangako mo, Panginoon. Dahil ito yung aming pangahawakan, Lord God, sa mundong ito, Lord. Na punong-puno ng pagsubok, kahirapan. Ito yung magbibigay sa amin ng pag-asa, Lord God. Sa mga kapatid namin na naririto ngayon, Lord, na nag-aantay pa ng katuparan ng iyong pangako, Panginoon. Lord, I decree sa mga oras na ito, Lord God, hindi na sila maghihintay ng matagal, Lord. I decree, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, that their waiting is done, Lord God. Natatapos na yung kanilang pag-aantay. Dahil, Lord, padadaliin mo yung proseso, O God. At Lord, kung ano man yung mga delays, Lord, na ginagawa ng kaaway, Panginoon, I decree, Lord, alisin mo, Panginoon, lahat ng yun, Lord. Lahat ng bagay na hindi galing sa iyo, Lord God, alisin mo, Lord. Every delay na ginagawa ng kaaway, Panginoon, Lord, we decree. We declare, Lord, nahahawiin mo ang lahat ng yun, O God. Malinaw naming makikita, Lord, yung mga pangako mo na naisasakatuparan sa buhay namin, Lord. Kung paano yung ginawa mo kay Job, Lord, ito rin, Lord, ay gagawin mo sa amin. Kung paano yung restoration ginawa mo, Lord, kay David, O God, ganun din, Lord, yung makikita namin restoration sa buhay namin. Kung paano yung ginawa mo restoration kay Peter, Lord, matapos kanyang
ipagkaila, Lord. Ay ganun din, Lord. I-restore mo kami, Lord God. Yung leadership namin, you will restore it, Lord God. Pagaya ng pag-restore mo sa leadership ni Peter, Lord. You restore us, O God. Ano man yung nawalang trabaho, nawalang pagkakakitaan, ano man yun, Lord, you will restore it, O God. At mas maganda pa ito sa dati, Lord. Lord, we believe, O God. We believe in your promise, Lord. Hiniwala kami, Lord. Ang buhay na to, Lord, ay hindi lang puro patungkol sa kahirapan. Buhay na to, Lord, ay hindi lang patungkol sa pagkain, sa inumin, Panginoon. Kundi ang buhay na to, Lord, ay patungkol. Ang buhay na to, Lord, ay patungkol sa inyo, Lord. Sa pagpapala, sa kasaganaan, sa kagalakan, Lord, na nanggagaling sa inyong banal na Espiritu, Lord. Ang buhay na to, Lord, ay patungkol sa inyong mga ginawa, Lord. It's all about restoration. This life is all about completion. You will complete, Lord. Kukumpletuhin mo kung ano yung nasimulan mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Hindi mo lang kami ni-revive, Panginoon. Hindi mo lang kami re-restore, Panginoon, panandalian, Lord. You will complete, Lord. Kukumpletuhin mo yung ginawa sa amin, O God. And alam namin, Lord, nangahawakan namin, Lord God, na once na makumpleto na ay yung gawa sa buhay namin, Lord God, we will lack nothing, Lord. Wala na kami hahangarin pa. We will lack nothing, Lord. Hindi na namin mararamdaman na may kulang sa buhay namin, Lord. Mapaglilingkuran ka na namin, Lord, ng buong buo, Lord. There will be no distraction, Lord, sa aming isip, sa aming puso. Dahil mapaglilingkuran ka na namin ng buo, Lord. Yung pinakahinahangad namin, Lord. Makapag-focus kami sa paglilingkod sa inyo, Lord. Without any distraction, Lord. Pinakahinahangad namin, Lord, makapaglingkod, makapagpuri kami sa inyo, Lord, without any distraction, O God. Na matuon namin yung puso at isip namin sa inyo, Lord. Nang hindi namin iisipin kung anong kakainin namin bukas. Hindi namin iisipin kung ano yung kakaharapin namin bukas. Hindi namin iisipin yung problema. Hindi namin iisipin yung sakit. Hindi namin iisipin yung kamatayan, Lord. Dahil yung buong isip namin, Panginoon, ay nakatuon sa inyo, Lord. Dahil wala na yung mga alalahanin. At tinanggal mo na, Lord God. Hindi na namin kinakailangan magtrabaho para lang mabuhay, para lang may makain, Lord. Hindi na namin kailangan ano yung buhay namin, Lord God. Malagay sa alanganin yung buhay namin, Lord, para lang may mailagay kami sa hapag. May maipakain kami sa aming pamilya. Hindi na namin kailangan ilagay yung buhay namin sa alanganin, Lord. Lord, maasa kami, Lord God, sa iyong mga pangako, Lord. Maasa kami, Lord God, na lahat ng ito ay mangyayari, Lord God. Kung paano mo tinupad yung pangako mo sa iyong mga lingkod nung una, Lord, ganun din, tutuparin mo yung pangako mo sa amin ngayon, Lord, na umaasa sa inyo, Panginoon. Lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Lord, ngayon,
We want to discover it, Lord God. Nais namin i-practice ito, Lord God. Anumang authority ng mga anak, anumang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos, Lord, we want to manifest it on our life, Lord God. Gusto namin ito, Lord, na maranasan sa aming mga buhay, Lord God. Sino mang ipanalangin namin, Lord, ano mang aming lumabas sa aming mga bibig na pagpapala, Lord, it will come to pass, Lord God. Anything that we declare, Lord, we will see it, Lord, its manifestation, Lord God. Makikita namin, Lord, yung katugunan na walang mga salita sa aming bibig, Lord, yung mahuhulog sa lupa.